Important reminder. This video does not belong to me. I am utilizing it for my project with permission from the owner. The utilization of this video is strictly for the reason of an educational presentation. I have received explicit consent from the copyright owner to use this video in my project. This consent is recorded through messaging. I realize the significance of complying with copyright law and have proceeded with due diligence to utilize the copyrighted work lawfully and ethically. The video shall be utilized in a fashion in line with principles of fair use, and I will not distribute or sell the video on my own without regard to my project. I confirm that the copyright is still held by the original owner, and I am simply reusing it on the basis of the permission given. In case there is an issue with the use of this video, I stand ready to remove it at once at the request of the copyright holder. Magandang araw po. Ngayon, aking papaliwanag ang kahalagahan ng aktibong pagkamamamayan. Isang konsepto na hindi lamang salita, kundi isang gawaing nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Makikita natin ang isang komunidad na tila nawala na ng pag-asa. Ang mga problema ay tila nagkukumpulan at ang mga mamayan ay tila nanunood na lamang. Walang nagkukusa, walang nagtutulungan. Paano kaya natin mababago ang sitwasyon na ito? Ngunit may pag-asa pa rin. Narito ang mga nagpapakita ng aktibong pagkamamayan. Ano nga ba ang kahulugan ng aktibong pagkamamayan? Ito ay ang paggamit ng ating mga karapatan at responsibilidad bilang mamamayan upang mapabuti ang ating komunidad at bansa. Ito ay ang pagiging aktibo sa paggawa ng pagbabago, hindi lamang ang pagiging pasibo at paghihintay na may gumawa para sa atin. Ang aktibong pagkamamamayan ay hindi lamang pagboto tuwing eleksyon. Ito ay ang paglahok sa mga programa na nakakatulong sa ating komunidad. Ito ay ang pagiging responsable sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng pagre-recycle at pag-iwas sa polusyon. Ito rin ang pagsasalita laban sa mga kawalan ng katarungan at korupsyon. Maraming halimbawa ng aktibong pakikilahok sa lipunan. Ang pagiging isang responsableng botante, ang paglahok sa mga community projects, ang pagiging isang responsableng mamamayan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, at ang pagiging isang boses ng pagbabago. Bakit nga ba mahalaga ang pagiging aktibong mamamayan? Sapagkat ito ang susi sa pag-unlad ng ating bansa. Kapag tayo ay aktibong kasangkot sa pagpapabuti ng ating komunidad, mas malaki ang tsansa na makamit natin ang isang mas maginhawa at mas maunlad na buhay para sa lahat. Ang aktibong pagkamamayan ay hindi lamang isang tungkulin. Ito ay isang karangalan at pribilehiyo. Ito ay ang pagiging bahagi ng solusyon.